May mga araw ba na pakiramdam mo mabigat ang tiyan mo? Parang hindi kumikilos ang sikmura mo. At kahit anong gawin mo, hirap ka pa ring dumumi. Kung oo, hindi ka nag-iisa. Maraming seniors ang nakakaranas nito araw-araw. Pero ang problema, karamihan ay iniisip na normal lang ito dahil sa edad. Pero ang totoo, hindi dapat. Kapag hindi ka regular dumumi, hindi lang ito simpleng discomfort. Maaari itong magdulot ng kabag, pananakit ng tiyan, kawalan ng gana kumain, at sa mas matagal na panahon, maaari pa itong makaapekto sa overall health mo. Pero heto ang magandang balita, hindi mo kailangan ng mahal na gamot. Hindi mo kailangan ng komplikadong diet. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 5 prutas na natural na pampadumi, na madaling hanapin, abot kaya, at kayang tumulong sa katawan mo na bumalik sa tamang galaw. At magsisimula tayo sa isa sa pinakasimple, pero pinaka-underrated na prutas, saging. Oo, tama ang narinig mo, pero hindi basta kahit anong saging. Ang hinog na saging ay mayaman sa fiber, lalo na sa tinatawag na soluble fiber, na tumutulong para palambutin ang dumi at mapadali ang paglabas nito. Isipin mo ito parang walis sa loob ng tiyan mo. Kapag regular kang kumakain ng saging, tinutulungan nitong linisin ang bituka mo sa natural na paraan. May kilala akong lolo na dati ay hirap na hirap dumumi. Halos 2 araw bago siya makaramdam ng relief. Pero nang sinimulan niyang kumain ng isang hinog na saging tuwing umaga, napansin niya na mas naging regular siya. Hindi na siya nahihirapan at mas magaan ang pakiramdam niya buong araw. Ganun kalakas ang simpleng pagbabago. Pero tandaan, importante na hinog ang saging. Kapag hilaw o hindi pa gaanong hinog, maaari pa itong magdulot ng kabag sa iba. Kaya kung gusto mong subukan, simulan mo sa 1 piraso sa umaga, mas maganda kung kasabay ng pag-inom ng tubig. At dito papasok ang isang mahalagang paalala. Hindi gagana ang fiber kung kulang ka sa tubig. Maraming seniors ang kumakain ng prutas, pero kulang sa hydration. Kaya imbes na gumaan ang pakiramdam, lalo pang tumitigas ang dumi. Kaya habang sinisimulan mo ang pagkain ng mga prutas na ito, siguraduhin mo ring umiinom ka ng sapat na tubig sa buong araw. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang prutas, na mas malakas pa ang epekto, papaya. Kung may isang prutas na halos lahat ng matatanda ay kilala bilang pampadumi, ito na iyon. Ang papaya ay may natural enzymes na tumutulong sa digestion. Bukod pa doon, mataas din ito sa fiber na tumutulong para gumalaw ang bituka mo. Pero ang hindi alam ng karamihan, mas epektibo ang papaya kapag kinakain ito ng tama. Hindi kailangang marami agad. Minsan sapat na ang 2 hanggang 3 hiwa pagkatapos kumain, lalo na sa tanghalian o hapunan. May isang lola na nakausap ko. Sinabi niya na dati ay umaasa siya sa laxatives halos linggo-linggo. Pero nang sinimulan niyang gawing habit ang pagkain ng papaya, pagkatapos kumain, unti-unting nawala ang kanyang dependency sa gamot. Hindi agad overnight ang pagbabago. Pero sa loob ng ilang araw hanggang linggo, napansin niya na mas natural na ang pagdumi niya. At ito ang gusto natin. Hindi pilit, hindi masakit, hindi dependent sa gamot, kundi natural na daloy ng katawan. Pero may isa pang sikreto dito, ang consistency. Kahit gaano pa kaganda ang prutas, kung paminsan-minsan lang, hindi mo mararamdaman ang totoong epekto. Mas mahalaga ang araw-araw na maliit na effort kaysa isang beses na marami. Ngayon kung iniisip mo, paano kung sawa na ako sa saging at papaya? Huwag kang mag-alala. Sa susunod na bahagi ng video na ito, ibabahagi ko pa ang ibang prutas na mas matapang ang epekto sa tiyan. At baka ito pa ang kulang sa routine mo ngayon. Kaya maniwala ka. May isa dito na halos hindi pinapansin ng karamihan, pero napakalakas ang epekto sa pagdumi. Kaya siguraduhin mong tapusin ang susunod na part. Pero bago tayo magpatuloy, kung nandito ka pa rin at nakaka-relate ka sa topic natin, mag-comment ka ng 1 para malaman kung kasama kita hanggang dito. Alam mo, may isang bagay na hindi madalas pinag-uusapan, pero ramdam na ramdam ng maraming seniors, yung pakiramdam na parang gusto mong dumumi, pero wala talagang lumalabas. Yung uupo ka,
Maghihintay, pipilitin, pero wala. At habang tumatagal, lalo kang nai-stress. Minsan pa nga nawawala na ang gana mong kumain dahil sa bigat ng tiyan mo. Kung nararanasan mo ito, makinig ka ng mabuti sa susunod na prutas na ibabahagi ko. Kasi ito ang isa sa pinaka-epektibo, pero madalas hindi napapansin. Mansanas. Oo, simple lang. Pero huwag mo itong maliitin. Ang mansanas ay mayaman sa pectin. Isang uri ng fiber na tumutulong para mapalambot ang dumi at tulungan ang bituka na gumalaw ng mas maayos. Pero heto ang sikreto na hindi alam ng karamihan. Mas epektibo ang mansanas kapag kinakain ito kasama ang balat. Doon kasi nakapokus ang maraming fiber. Kung tinatanggal mo ang balat, parang kalahati lang ng benepisyo ang nakukuha mo. May isang senior na nakausap ko. Sabi niya dati ay akala niya pare-pareho lang ang prutas, pero nang sinubukan niyang kumain ng isang mansanas araw-araw, kasama ang balat, napansin niya na mas naging consistent ang kanyang pagdumi. Hindi na niya kailangang umupo ng matagal sa banyo. At ang mas maganda pa, mas gumaan ang pakiramdam niya, parang mas may energy siya sa buong araw. Ganon kalaki ang epekto ng maayos na digestion. Pero tandaan, kung magsisimula ka pa lang, huwag biglain. Minsan kapag sobra agad ang fiber, maaaring makaramdam ka ng kaunting kabag. Kaya unti-unti lang, bigyan mo ng panahon ang katawan mo na mag-adjust. Ngayon, punta naman tayo sa susunod na prutas. Ito ang isa sa pinaka-underrated, pero kapag nasubukan mo, hindi mo na ito bibitawan. Bayabas, oo, bayabas. Maraming seniors ang nakakalimot dito. Pero isa ito sa pinakamataas sa fiber na prutas na madaling makita sa Pilipinas. Ang bayabas ay hindi lang pampadumi. Tumutulong din ito sa overall gut health. Ibig sabihin, hindi lang niya tinutulungan na ilabas ang dumi. Tinutulungan din niyang ayusin ang sistema ng tiyan mo. May isang lolo na dati ay laging may kabag at pakiramdam niya, laging may hangin sa tiyan. Pero nang sinimulan niyang kumain ng kalahating bayabas araw-araw, napansin niya na unti-unting nawala ang kabag. Mas naging tahimik ang tiyan niya. Mas naging komportable siya. At ang pinaka-importante, mas naging regular ang pagdumi niya. Pero may isang mahalagang paalala dito. Kapag kakain ka ng bayabas, siguraduhin mong ngumuyain ito ng mabuti. Dahil matigas ang laman nito kumpara sa ibang prutas. At kapag hindi maayos ang pagnguya, maaaring hindi rin maabsorb ng maayos ang fiber. Ngayon, gusto kong tanungin ka, napansin mo ba na karamihan sa mga prutas na nabanggit natin ay simple lang, pero hindi natin ginagawa araw-araw? Diyan nagkakatalo. Hindi sa dami ng alam mo, kundi sa consistency ng ginagawa mo. Kasi kahit alam mo pa ang lahat ng ito, kung hindi mo naman isinasabuhay, wala rin mangyayari. At heto ang mas malalim na katotohanan. Habang tumatanda tayo, mas nagiging mabagal ang galaw ng ating bituka. Natural iyon. Pero hindi ibig sabihin na wala ka nang magagawa. Sa tamang pagkain, tamang hydration, at tamang habit, kaya mo pa ring ibalik ang natural na galaw ng katawan mo. At sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang isa sa pinakamalakas na prutas na ginagamit kahit sa ibang bansa bilang natural na pampadumi. Ito yung prutas na kapag isinama mo sa routine mo, halos mararamdaman mo agad ang epekto sa loob ng ilang araw. At hindi lang iyon, ibibigay ko rin sa iyo ang isang simpleng daily routine na pwedeng sundan para tuloy-tuloy na ang ginhawa ng pakiramdam mo. Kaya huwag kang aalis. Dahil baka ito na ang hinahanap mong solusyon. Kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, mag-comment ka ng dumi para alam kong seryoso ka sa pagbabago ng kalusugan mo. Sa totoo lang, karamihan sa seniors dito nagkakamali. Akala nila sapat na ang basta kumain ng prutas paminsan-minsan, tapos magtataka kung bakit hindi pa rin sila regular dumumi. Pero ang sikreto, hindi lang sa kung ano ang kinakain mo. Nasa kung paano mo ito ginagawa araw-araw. At dito, papasok ang isa sa pinakamalakas na prutas na ginagamit kahit sa ibang bansa bilang natural na pampadumi. Prunes o pinatuyong plume.
Maaaring hindi ito kasing popular ng saging o papaya. Pero pagdating sa pagdumi, isa ito sa pinaka-epektibo. Ang prunes ay may mataas na fiber. Pero higit pa doon may natural itong sorbitol. Ang sorbitol ay tumutulong para hilahin ang tubig papunta sa bituka. Kaya mas lumalambot ang dumi at mas madaling ilabas. Ibig sabihin, hindi ka na kailangang umire ng malakas. Hindi na kailangang maghintay ng matagal. Mas natural ang proseso. May isang senior na nakausap ko, sabi niya dati, ay halos araw-araw siyang nahihirapan. Minsan, umaabot pa ng 3 araw bago siya makadumi. Pero nang sinubukan niyang kumain ng 3 hanggang 5 piraso ng prunes bago matulog, sa loob lang ng ilang araw, napansin niya na mas naging consistent ang kanyang pagdumi. At ang pinaka-importante, hindi na siya umaasa sa gamot. Pero heto ang dapat mong tandaan, huwag susobra agad dahil malakas ang epekto ng prunes. Simulan mo sa 2 o 3 piraso at tingnan mo kung paano tutugon ang katawan mo. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante sa lahat. Ang simple pero epektibong daily routine na pwede mong sundan. Hindi ito komplikado, hindi ito mahal. Pero kapag ginawa mo araw-araw, mararamdaman mo ang pagbabago. Pagkagising mo sa umaga, uminom ka muna ng 1 basong tubig. Ito pa lang, ginigising na ang sistema ng tiyan mo. Pagkatapos kumain ka ng 1 prutas, pwede itong saging o papaya, depende sa available sa iyo. Sa tanghalian, subukan mong magdagdag ng konting fiber sa pagkain mo. At kung may pagkakataon, kumain ka ng kaunting prutas pagkatapos kumain. Sa gabi, kung talagang nahihirapan ka, dito mo pwedeng idagdag ang prunes, 2 hanggang 3 piraso bago matulog. At huwag mong kalimutan ang tubig. Dahil kahit gaano pa kaganda ang kinakain mo, kung kulang ka sa tubig, hindi rin ito gagana ng maayos. Ngayon, gusto kong sabihin ito sa iyo ng direkta. Hindi mo kailangan maghintay na lumala ang sitwasyon bago ka kumilos. Hindi mo kailangan tiisin ang hirap araw-araw. Ang katawan mo, kayang mag-heal. Kailangan lang nito ng tamang tulong. At minsan, ang sagot ay hindi komplikado. Nasa simpleng prutas lang na matagal na nating alam pero hindi natin binibigyan ng pansin. Ngayon, balikan natin sandali. Saging para sa gentle na simula, papaya para sa digestion at natural enzymes, mansanas para sa fiber at gut movement, bayabas para sa mas malakas na fiber support, at prunes para sa mas mabilis at mas epektibong resulta. Hindi mo kailangang sabay-sabayin lahat. Pumili ka lang ng 1 o 2 at gawin mo itong habit araw-araw. Doon magsisimula ang pagbabago. At tandaan mo, ang goal natin hindi lang basta dumumi. Ang goal natin ay maging magaan ang pakiramdam mo. Magkaroon ka ng energy at ma-enjoy mo ang bawat araw kahit nasa edad ka na. Dahil ang totoong kayamanan, hindi pera, hindi ari-arian, kundi ang pakiramdam na maayos ang katawan mo. Kung nakarating ka hanggang dito, ibig sabihin seryoso ka sa kalusugan mo. Kaya gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga prutas na ito ang susubukan mo simula bukas? I-comment mo sa baba. At kung may natutunan ka sa video na ito, pindutin mo na ang like button at mag-subscribe ka sa channel. Dahil dito, ang goal natin ay tulungan kang mabuhay ng mas magaan, mas malakas, at mas masaya kahit lampas 60 ka na. Mag-comment ka ng done kung natapos mo ang video.